Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtangkilik at pagtutok dito po sa ating programa, Preach the Word. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga nanonood at nakikinig dito po sa ating programa. Ito po muli si Brother Mike. Nais ko po mag-umpisa sa pamagitan ng isang tanong. Meron po bang magandang balita na maririnig po tayo sa kabila po ng mga sakit, sa kabila ng kahirapan, sa kabila po ng nawawalan ng trabaho at sa kabila po ng kaguluhan na nangyayari dito sa mundo? Ano pong magandang balita? Meron po bang magandang balita na pwede tayong marinig sa mga panahong ito? Opo, nais ko pong talakayin yung good news sa umagang ito o sa hapong ito. Ang ating pong teksto ay matatagpuan dyan po sa Gospel of St. Luke chapter 2. Ano po, na isinulat po ni San Lucas, Dr. Luke, tungkol po sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung makikita po ninyo dyan sa kwento, ikinwento po niya na ipinanganak po ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan ni Maria, of course, at kasama po si Jose. Ang nangyari po dyan po sa Lucas Kapitulo 2 ay nagkaroon po ng census, kaya umuwi po yung mga tao sa kanilang mga bayan at umuwi nga po si Maria at saka si Jose dyan po sa Bethlehem at Judea. At makikita po natin dyan ay ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo dyan po sa Judea. At habang nung siya po ay ipinanganak, makikita po natin na meron pong anghel na nagpakita doon po sa mga pastol, doon po sa mga shepherds, at nagsabi po sila na we bring you good news. Because the Savior has been born, sabi po dyan. So nagbigay po ng magandang balita ang mga anghel. Yun po ang dapat nating marinig sa mga sandaling ito, sa kabila po ng mga kaguluhan, sa kabila po ng mga walang kasiguraduhan dito sa mundong ito. Kailangan po natin ng magandang balita. Tingnan po muna natin yung background. Pansinin po ninyo, malaki ang problema po ng Roman Empire noong panahong yun. Yung mga tao na nakatira po doon. Number one po, makikita natin, uso po yung Roman, yung sa emperor po, yung emperor worship. Nagpapa-worship po si Augustus, nagpapa-worship po kung sino man po ang emperador, si Herod, nagpapa-worship po. Yung mga Hudyo, iba po yung wino-worship nila. Kaya po meron pong conflict. Ikalawa po, mataas po ang taxes at nagkaroon po ng patayan. Pansinin po ninyo, in order po ni Herod na patayin yung mga boys 2 years and under dahil na-insecure nga po siya na ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. So, matindi po ang problema at dinadanan. Tsaka yung mga Hudyo po, they were oppressed. Kung titignan po ninyo yung history ng mga Hudyo o kaya mga Israelita, makikita po natin dumaan po sila sa matinding oppression. Diyan po sa Exodus, makikita natin sila po ay sumailalim sa pamumuno ng Paraon. They were oppressed, they were enslaved. Diyan po sa Book of Daniel, makikita po natin they were captured by the Babylonian Empire at minsan po ay sila po ay na-captured din ng Persian Empire. At dito po nung ipananganak ang ating Panginoong Hesukristo, ang nagahari po ay yung Roman Empire. So matindi pong oppression ang nararanasan ng mga Hudyo. Yung mga tao na nabubuhay noon, they needed a good news. At nagpakita nga po yung anghel dito sa mga pastol at sabi niya, nagbigay po ng good news sa kanila. I bring you good news, sabi po ng anghel. Ano po yung good news na yon? A Savior has been born. Ipinanganak po ang tagapagligtas. By the way, ang ibig sabihin po ng Savior dyan po sa New Testament at saka po sa Greek ay soter. Ang ibig sabihin po niya ay rescuer, deliverer, yun pong nagpapalaya. By the way, pansinin po ninyo kung saan ipinanganak yun pong ating Savior. Ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak po sa manger, sa sabsaban. Kung kayo po ay pumunta na sa zoo, mapanghe, mabaho, maraming tae ng mga animals, minsan naghahalo-halo yung tae nila, yung ihi nila, doon po sa sabsaban, ganun po, kabaho yung pong lugar na kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito carpeted, hindi po ito air-conditioned, hindi po ito hotel.
Hindi po ito palasyo. Siya po ay ipinanganak doon sa sabsaban. Makikita po ninyo yung makapangyarihang Diyos, yung mayamang Diyos, yung nagmamay-ari ng sanlibutan, yung Creator ay nabuhay at nung maging tao po siya, ipinanganak dyan po sa sabsaban para sa inyo at para sa akin. Hindi po nahiya ang Panginoon na ipanganak doon sa sabsaban. Bakit po sa sabsaban? Naniniwala ako dahil gusto niyang maabot pati po yung mga pinakamahirap sa atin. Naiintindihan niya kung ano ang inyong pinagdaraanan. Gusto niyang abutin tayong lahat na bankrupt, spiritual o materially bankrupt man dito sa mundong ito. Isinilang po siya doon sa manger. Hindi niya po ito ikinahiya. At nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi niya ikinahiya. Kaya po ang lesson, hindi natin dapat ikahiya ang Panginoon. Siya ay nabuhay para sa atin. Siya ay pumunta rito para sa atin. Itong Paskong ito, nawa po ay maalala natin na ang Diyos ay inabot niya po tayo, inabot ka ng Panginoon, hindi siya nanatili sa kanyang palasyo o doon sa langit, doon sa worship ng mga angels, doon sa kanyang trono, doon po sa langit. Siya ay bumaba para dito. Pinaglingkuran kanya at dapat po natin siyang paglingkuran. Kaya po ako naririto, hindi po ako magsasawa. Kung yung iba po ay medyo na-offend o yung iba feeling bakit ka palaging nandyan? That's the very reason. Ang ating Panginoong Hesukristo naglingkod sa atin and He deserves our worship and He deserves our service. Saan po tayo iniligtas ng Panginoon? Iniligtas po tayo ayon po kay Dr. William Barclay. Siya po ay isang scholar ng New Testament. Diyan po sa Scotland. Sinabi po niya tayo ay iniligtas sa kasalanan ng Panginoon. Totoo po yun. Roma 3:23, lahat ng tao ay nagkasala. Roma 3:10, walang matuwid sa harapan ng Diyos. Roma 6:23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So meron pong payment. Dapat kayo po'y mamatay, mahiwalay sa Panginoon, mapunta sa impyerno, pero niligtas po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Niligtas tayo sa kasalanan at sabi po dyan, niligtas din po tayo sa demonyo. Kasi po, ito pong si Satanas, dyan po sa Efeso 2, sabi po dyan, binulag niya tayo. Binulag niya tayo. Palagi tayong tinutokso. Oppress po ang maraming tao, ng demonyo. Pero nung dumating po ang ating Panginoon, iniligtas niya tayo sa kamay ni Satanas. At ikatlo, pansinin din po ninyo, meron pong tinatawag na galit ng Diyos. Diyan po sa Roma Kapitulo 1, na dahil nga winorship yung created things at hindi yung Creator, nagalit po ang Panginoon. Pastor, nagagalit ba ang Diyos? Opo, nung panahon ni Noah ay nagkaroon nga po ng baha. Pero sa pamagitan ni Kristo, na-pacify na po yun. Nakalma po yung galit ng Diyos dahil sa na-accomplish ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. And of course, tayo po ay iniligtas doon sa tinatawag na impyerno. Yung kumukulong dagat-dagatang apoy. At dyan po, kung i-research nyo yung impyerno, meron po mga bulati dyan, merong apoy, meron pong prayer dyan, pero hindi na po tutugunin ng Diyos yung panalangin ng mga tao dyan. So yun po, pumunta ang Panginoon dito para iligtas tayo. Ipinanganak siya sa sabsaban para iligtas po tayo sa kasalanan, iligtas tayo kay Satanas, iligtas tayo sa galit ng Diyos at sa impyerno. So Christ is our Savior. He is your deliverer. He is your rescuer. Kahit po nandito tayo sa virus ngayon, sa pandemic ngayon, meron pong magre-rescue sa atin. Yun ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Second, pansinin po ninyo yung pong good news ay sabi, the Messiah has been born. Hindi lang po tinawag na Savior, Christ, tinawag pong Messiah. Ang ibig sabihin po ng Messiah, dyan po sa Griego ay Christos, the anointed one. Yun pong pinahiran, the commissioned one. Yun pong the one who was sent or the one who was sent, pinadala. Alam niyo po, dyan po sa Lucas Kapitulo 4, sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me, He anointed me. Sabi po, ipinadala ko ng Panginoon, inanoint ang Panginoong Jesus, to preach the good news to the poor. Nangaral po siya ng magandang balita. Pansinin po ninyo, dyan po sa Lucas 8:1, siya po ay pumunta sa iba't ibang town, sa iba't ibang village to preach the good news. At si Paul po, ang passion po niya ay to preach the good news. I am here to preach the good news. What is the good news? Christ came to be your Savior at siya po yung pong anointed one. At sabi niya,
the Spirit of the Lord anointed me to set the captives free. Ano po, para palayain po tayo yung mga nakakulong sa anumang bisyo, nakakulong sa kasalanan, pagalingin yung mga bulag. Ano po, so pumunta po dito ang Panginoon para magmilagro. Ano po, para pagalingin po tayo, palayain po tayo. Mateo 11:5, makikita po ninyo si San Juan nagpadala ng mga sugo patungo kay Jesus at nagtanong sila, ikaw na ba yung hinihintay naming Mesaya? Ikaw na ba yung hinihintay naming deliverer? At ang sabi po ng Panginoon, bumalik kayo kay Juan para sabihin ninyo, yung mga bulag ay nakakita, yung mga bingi ay nakarinig, at yung mga lame ay nakawalk, yung mga lepers ay nalinis. So milagro po yun, deliverance. So yun po ang good news, nagmimilagro ang Diyos. Sa hapong ito, sa gabing ito, kailangan mo ba ng milagro? Remember the good news, Christ came here to show us miracles, to set us free. Kung ikaw ay may sakit, pagagalingin ka ng Panginoon o kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kung ikaw ay naghihirap, bibigyan ka ng katiwasayan ng Panginoon. Kung ikaw ay nalulungkot, bibigyan ka ng kaligayahan ng Panginoon. Kung ikaw ay dissatisfied, bibigyan ka ng satisfaction ng Panginoon. Ano po? He is the Savior, He is the Messiah. Ano po? Siya po ay narito para po mag-deliver sa atin, palayain po tayo, i-release po tayo para magmilagro sa ating buhay. Do you need the miracles of God in your life? Sabi po ni Kristo Jesus, He came as the Messiah, the God who performs miracles. He divided the Red Sea, nagpakain po siya ng thousands of people who followed Him through 5 loaves and 2 fish. Ano po? At another good news po, at magwawakas po ako dito. Ang sabi po rito, the Savior has been born, the Messiah, and He is Lord. Ang ibig sabihin po ng Lord sa Greek ay Kyrios. Ang ibig sabihin po ng Kyrios ay Lord, Master. Alam niyo po nung New Testament, yung mga master po ay pag-aari po nila yung mga servants. Wala pong karapatan yung mga slaves. Pag-aari po sila. Kahit anong gusto po ng mga master na gawin sa slave, kaya niya pong gawin. Sabi po ni Dr. William Barclay, kung gusto ng master na itapon niya sa swimming pool yung kanyang slave, he can do that. Kung gusto niyang ibenta ang kanyang slave, he can do that. Dahil pag-aari niya yung kanyang slave. Ganon din po ang Panginoon, pag-aari tayo ng Panginoon. Hindi na po natin pag-aari ang ating sarili. Nagtatanong ka, bakit kailangan ko maglingkod sa Diyos? Bakit ko kailangan ibigay ang buhay ko sa Diyos? Simple lamang po, He is the Lord. He owns you. You don't own your life. You're breathing because of Christ. You are alive because of God. You have your money because of God. You have your profession because of God. You have jobs because of God. You have good health because of God. You have everything here on earth because of God. He owns you. Ano po? And that's the reason why I'm here. He owns me, and it's just proper that I serve Him because He is my Master and He is my Lord. Likewise, we need to serve Him. We need to give our lives to Him, and we need to continue to follow Him. So that is the good news in the midst of this pandemic, in the midst of uncertainty. Ano po, sa kabila po ng kaguluhan, sa kabila po ng mga kahirapan, o sa kabila po ng struggle nitong mundong ito, there is a good news. December po ngayon, magse-celebrate po tayo muli ng Christmas, the birth of the Lord Jesus Christ. Huwag po natin kalilimutan, ito pong birth na ito ay good news. Ano po? Christ the Savior has been born. Ikalawa po, He is your Lord and He is your Messiah. I pray, pag-aari ka ng Diyos, I pray, ibigay mo rin ang buhay mo sa Diyos. Sabihin ng iba, hindi pa ako ready hanggang ngayon. Kailan po tayo magiging ready? Pag namatay na tayo o kapag tayo po ay nasa ospital, when we lose everything? No. When we are desperate? No. Give yourself to God now. Ano po, habang tayo po ay malakas, ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Galing sa Kanya lahat ng ito. Inuulit ko po, sa kabila po ng hardship, sa kabila po ng sufferings, there's a good news. The Savior was born. He is Christ the Lord. Would you give your life to Him? Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa Pasko, kapanganakan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, na iniligtas mo kami, O Diyos, sa aming kasalanan. Hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, Panginoon. Wala kaming kakayahan, pero Ikaw na ang bumaba to reach out to us. Salamat, Panginoon, ipinanganak ka sa sabsaban, meaning naintindihan mo yung mga mahirap, naintindihan mo kami na mababa, O Diyos, inaabot mo kami. Salamat na si Kristo ay aming Savior, binibigay namin sa Kanya ang aming buhay. Salamat kami pinatawad sa aming kasalanan. Salamat pinatawad kami sa galit ng Diyos, pinatawad kami sa impyerno. Salamat, Panginoon, na kami ay iniligtas mo, Panginoon.
sa gawa ng kaaway. Salamat, Panginoon, sa magandang balita. Si Kristo ay isinilang. Pinupuri ka namin, Ama, and I surrender my life to you. I confess Christ as my Lord and my Savior. I receive you as my personal Savior, Lord, and I repent from all of my sins. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Write down my name on the book of life so that anytime I die, I know I will go to heaven. Again, thank you for the good news. Thank you for Christmas, Lord, and for the birth of Christ, our Savior and our Lord. In Jesus' name I pray, Father. Amen and amen. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Ito po muli si Brother Mike, from Oasis Christian Fellowship. God bless you po, Oasis family, and God bless you, Facebook friends. Salamat po muli sa inyong pagtutok. I am here to preach the impregnable and changing Word of God. Sabi po ni Jesus, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Source of life po natin ay ang salita ng Diyos. Kaya ako po ay naririto, to share life sa inyo pong lahat. Salamat po. This is Brother Mike.